Okay, buti naman medyo maliwanag naman pala dito kahit gitna ng bukid, no? Naglalakad nga ako sa dilim mag-isa eh. Pero ramdam ko talaga pag meron. Yung tinasabi nilang may nakatira, may bantay. Nararamdaman ko yon. Pag hindi ka tiga rito talaga, medyo kakabahan ka po talaga. Kasi yung dinaanan namin doon may mga punong kahoy. Yung sinabi mo sa akin, Ate Laika, na kinabahan kayo dahil nanginig yung katawan ni tatay dyan sa likod, awa ng Diyos na pa-check up na namin. Ay! Cellphone pa! Siyempre, binilhan ko pa ng cellphone yan, mga kababayan, mga kabarangay. O, diba? O. Kaya po. O, sige. Kain tayo ba? Nagutom si tatay. Kuya Kalbo. Ay, Kuya Kalbo. Sir. Kuya Rizky. Hanap tayo ng makainan. Yes, sir. Nagutom si Ate Dangdang. Siyempre, bihira gala si Ate Dangdang. Samantalahin na natin, no? Yes, sir. Ayun. Ay, maambon. Sana umulan para lumamig. Matanggal na yung kati-kati. Pag umulan, maliligo tayo. Tay. Yehey! Kakain kami ni Ate Dangdang. Sabay entrance. Dito tayo kanan. Dito po. Magandang hapon. Thank you. Guys, saan? Sige. Oo. Kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tutulong sa iyo. Daddy Frankie, handang sumalot ng mga luwang di mo na kayang itago. Si Daddy Frankie, kasama mo tutulong, kaagapay mo. May mga sugat na di nakikita, mga bakas at langit kahapong nagdaan. Ang mga sidang, ba malaglag ha? May Diyos, wala na Sarap ba yung rig? Gustuhan mo? gaano kabigat. Sabihin mo lang pag naiisip ka ha? Masaya ba kay Daddy Frankie? Masaya pagkasama? Galing! Si tatay, masaya ba tatay pagkasama Daddy Frankie? Sobra! Very good. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tutulong sa iyo. So yun mga kababayan, time check po tayo. 6:49. Inabot na kami ng gabi ng biyahe namin. At ito'y pangalawang second day mission namin sa pagpapa-check up namin kay Ate Dangdang. Although kung si Ate Dangdang lang ipapa-check up sana namin mga kababayan, is kaya ng one day balikan. Pero dahil isinabay na rin natin si Tatay Rudolph, ang
tatay ni Ate Dangdang, kaya umabot kami ng 2 araw. Kaya medyo excuse me, medyo pagod. Kulang sa tulog ang inyong lingkod, mga kababayan. Pero ito, mga 1 oras na lang makakarating na kami sa bahay nila Ate Dangdang. Umalis kami doon sa Manila, mga kababayan, after lunch. After na mag-lunch, saka kami bumiyahe. Medyo na traffic kami dito sa may sa may Balintawak. Kaya medyo natagalan. Although sanay na tayo sa mga ganyan, mga kababayan, hindi naman natin hawak ang oras talaga. Pero thanks to God, malapit na. Kaya pa, Kuya Rizky? Yes, sir. Kakayanin. Ayun. Yan. Si Ate Dangdang, okay lang? Okay lang po. Happy? Opo. Si Tatay Rodolph? Ayos lang naman po. Ayos lang, pero yung mukha mo tayo, ba't kusot-kusot na? Sisya ka na, matagal talagang biyahe, ano? Kaya nga po. Di bali, sulit naman tayo. Kumbaga, 2 kayo na check up. Di ba, may gamot ka na. Very good. Sige lang. Okay, tay? Okay ka na? Antok na si tatay? Sige, baba na po tayo, tay. Si Ate Dangdang, wala kang naiwan? Okay. Ay, very good. Si Ate Dangdang. Paki-close yung sasakyan, Kuya Rizky. Ako na magbitbit yung dala mo, Tidang. Ha? Kaya mo? Asa na yung palamig mo? Nilagay mo? Tinakpan mo? Bakit mo din inuwi? Pasalubong mo sa anak mo? Oo. Kasi hindi mo maubos. Hindi naman napagod si Ate Dangdang. Dito ka sa kanan ko para ma-assist kita. Yan. Time check, mga kababayan. 7:30 na ng gabi po. Ayan. Salamat sa Panginoon, maliwanag ang buwan. Diba? Hindi ka natatakot maglakad sa ganito, Ate Dang? Hindi naman. Sanay ka na dito sa inyo. Pero natatakot din, ha? Pag wala kang ilaw, baka may ahas. Makikidaan po. Huwag nyo kaming mumultuhin. Dang, may baka malaki, oh. Ha? Oo. Inani na yung mais. Tabi-tabi po. Natumayo yung balahibo ko. Parang may parang may nakatanaw sa atin na hindi nakikita, Oo. Parang may bumabati sa atin, tay. Makikidaan lang po kami. Kasi tumayo yung balahibo ko, Ganon yun, tay. Ha? Hindi naman nila tayo inaano. Kumbaga, may sarili rin silang buhay. Kaya lang, bago kasi kami sa lugar na to na makadaan na ganitong oras, parang pinansin lang tayo. Tumatayo balahibo ko kasi. May mga ganon. Pero hindi naman natin sila sinasaktan. Hindi natin sila nagambala. Kasi andito naman tayo sa daan. Kaya, yun, parang tayo rin, nandun tayo sa bahay natin. Tapos may dumaan na tao. Parang, may mga tao. Gaganon tayo. Saan kaya papunta yung mga yan? Parang ganon tayo. So, ganon din sila pagdaan natin. Kaya wala na. Hindi na tumayo yung balahibo ko, Doon, banda roon sa may silong ng punong kahoy.
Oh, pakak. Oh. Ikaw tay, wala ka bang ano, yung sa akin kasi may ano ako eh. May pakiramdam ako sa mga lugar-lugar. Nararamdaman ko tay pag mayroong ano, may nakatira. Hindi ako matakutin. Naglalakad nga ako sa dilim mag-isa eh. Pero ramdam ko talaga pag meron. Yung tinasabi nilang may nakatira, may bantay. Nararamdaman ko yon. Oo, pag meron, tumatayo yung dito ko, yung batok. Tatayo yan. Nararamdaman mo. Ang nakakaalam lang naman ng mga yan tayo, yung mga medyo may edad na. Hindi ko alam kay Kuya Rizky. Kuya Rizky, may nararamdaman ka ba? Ha? Ramdam mo rin? Ano ang tumayo sa'yo? Tumayo yung buntot mo? Tumawa tuloy si Dangdang. Ikaw Ate Dang, may nararamdaman ka pa kanina? Wala po. Wala naman. Palibasa tiga rito nga kaya hindi ka babatian. Hawakan kita nang ba masubsob ka sa water pools. Ayan, kita mo? Ay, ang bilis ni Ate Dangdang. Ah. Dito Ate Dang. Shh. Shh. Ay. Okay. Thank you Lord. Magandang gabi po. Ayan. Ayan, pumasok na si Ate Dangdang. Ay, kumusta po? Andito na ang tatay nyo. Ay, busy sila. Ay, Ate Laika, kumusta? Ay, nadala mo yung ano? Ayun, very good. Yung libro. Okay. Upo ka, tay. Ate Dang, upo ka po. Sinabi ko kay kay tatay, tinulang manok. Sabi niya, inihahanda yon yung manok, kaya sige, dinengdeng na lang. Okay, buti naman medyo maliwanag naman pala dito kahit gitnang bukid, no? Kasi mga kababayan, mga kabarangay, pag hindi ka tiga rito talaga, medyo kakabahan ka po talaga. Kasi yung dinaanan namin doon may mga punong kahoy. Naniniwala po ba kayo na may mga tao talaga nakakaramdam? Di ba? Sa mga pinagdaanan namin doon, may nararamdaman ako eh. Pero si Ate Dangdang, wala naman daw, walang pakialam. Kumusta naman ang pakiramdam ni Ate Dangdang? Okay na. Oh, nakainom ka na ng gamot mo, ha? Opo. So, magpapahinga na. Alam niyo po mga kababayan kung bakit diniretso na namin dito para makapag-relax si tatay, pati si Ate Dangdang kahit medyo gabi na. Kaya dire-diretso kami, pinilit namin makarating. And thanks to God. Kasi maayos at ligtas. And then, si Ate Dangdang is may gamot na siya for 3 months. Tama ko, Sam? For 3 months. Na kanino yung card niya? Nasa atin, nasa kanila. So, tayo kasi napakahirap magkuha yun ulit. Si Sam na lang muna balik, no? Para hindi mawala. Maganda na po. Opo. Kasi, pagagalitan na tayo ng doktor. Pag nawala pa ulit yon. Okay? Baka ipanggatong na naman ni Ate Laika eh. Sino nang gatong? Wala ka dito nun. Yung sinabi mo sa akin, Ate Laika, na kinabahan kayo dahil nanginig yung katawan ni tatay dyan sa likod. Awa ng Diyos na pa-check up na namin. Pina-x-ray. Anong mga ginawa sa'yo, tay? Pwede ba ikwento mo sa akin? Una po, chinik up ako ni Dr. Lagman. Opo. Lahat ng tinanong kung mga
dapat nga ipatingin sa kanila. Sabi ko naman po lahat. Mm-mm. Saka nung nakalabas na kami kay Dr. Lagman, nagpunta kami sa Oo, ECG at saka X-ray. Yes, very good. Yun po yun para lahat malalaman. And then bukas, babalikan na lang po ni Mami Rochelle yung mga result. Kukunin yung ECG nyo at saka X-ray. Yung result, dadalhin kay Doc Lagman. And then, i-explain kay Mami Rochelle. And then, Monday, darating si Mami Rochelle dito. Pupunta rin kami dito. Depende po kung ano sasabihin ni doktor. Kung ano yung sitwasyon ng iyong kalamnan katawan. Ano po? Sa dugo. Pero wag po ikaw mag-alala. Basta sundin mo lang yung payo ni doktor. Iwas muna sa mga sinabi niyang bawal. And then, pahinga ka po tay. Kasi may phlegm ang iyong baga, dibdib, kaya nahihirapan ka po. Yun din yun nagko-cause ng trangkaso mo tay. So, pag ganun ang nararamdaman nyo po, then pinipilit nyo magtrabaho sa init ng panahon, talagang bibigay ang katawan mo po dahil sa edad na rin. Supposed to be, sa edad na ganyan, iniingatan na hanggat maaari, dito na lang sa bahay, nagpapahinga na. Although, syempre, sa hirap ng buhay, di ba, hindi mo maiwasan tay. Pero para magsama-sama pa tayo ng matagal, ingat na rin sa sarili. Ano po? So, yun lang, Ate Laika, napacheck up na namin si tatay para hindi kayo nag-aalala. And then, si Ate Dangdang naman, 3 months. Bago siya bumalik ulit, nabili na namin yung gamot niya. Asan na yung gamot mo, Ate Dang? Naitabi mo? Pwede makita para siguradong nandyan. Yan, buksan mo Ate Laika. I-assist mo siya. Tapos may pasalubong pa yan sa anak niya. Nakikita ko. Ayun o. Ang bait. Ayun. Na-explain mo na to, kuya. Same lang Ate Laika. Same lang Ate Laika, ha? Umaga, gabi. Be careful lang kasi yung gamot niya binili namin, nakita naman ni tatay 12,000 po yun, kanya lang pwera pa yung gamot ni tatay, no? Kaya ingat, yung gamot naman ni tatay nakahiwalay dito. Ito kay Dangdang lang to. Sige Ate Laika, ha, basta ingatan nyo na lang, ha. Okay, so para hindi na masyadong tapos ito may nagpadala po. Ate Laika, mas matalas yung mata mo. Basahin mo nga. Sinsya na. Oh. Daddy Frankie, Ma'am Rochelle. For Charmaine's father. For Charmaine's father from J? Hindi mo marinig. San Quinten? Jane Kisab. Ayan. So, may dumating kasi dito mga kababayan. Alam ko, inabot lang ito sa Makati, Inabot lang po ito. Noong 4/15/2026 dumating. Care of Daddy Frankie and Ma'am Rochelle. For Charmaine Father. From Jane Quisada. Yun. Pasensya na Ma'am Jane Quisada. Ngayon lang namin naibigay. Kasi talagang malayo po itong lugar ni tatay. Sasadyain po talaga. Kaya kung mapapansin nyo, ginabi na kami. Tay, hindi pa nila nalaman or hindi ko pa nasasabi na may sakit ka na. Marami na nagmamahal po sa'yo. Dahil sa kabutihan mo bilang ama, may nagpadala sa'yo ng gatas. Ay, salamat naman po. Oo. Na? So, bigay po yan ni Ma'am Jane Quisada. Na? Kaya Ma'am Jane Quisada, maraming salamat. Muli po ako humihingi ng paumanhin dahil ngayon ko lang po naibigay yung gatas na pagmamahal ninyo para kay tatay. At isa pa, yung libro. Patingin Kuya Rizky. Mayroon pa tayong natanggap mga kababayan, tulong pinansyal para kay para sa magkakapatid na Charmaine and Laika. Una po, nagpadala si Ma'am Christina Yuson, 1,500. At kay
Bernadine Defino, nagbigay ng 3,000. Sabi ni Ma'am Bernadine Defino, para sa magkapatid na Charmaine and Ate Laika. At si Ma'am Rosalie, nagbigay din ng 3,000 para sa tatay ni Ate Charmaine. No? Total of 7,500. Muli po mga kababayan, mga kabarangay, sa lahat po ng sinsya na kayo mga kababayan. Sa lahat po ng mga taong nagmamahal sa beneficiary ng Team Daddy Frankie, magmula po kay Ate Dangdang at kay Ate Laika, sa baby po niya, at syempre sa kanilang tatay na napakabait, ay ako'y lubos nagpapasalamat po sa inyo. Hindi lang po sa tatlong nabanggit ko ngayon, maging sa mga una na nagpadala, na nabanggit na, maging sa mga nagpadala rin sa baby ni Ate Laika, ako'y lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Kaya muli po, Ma'am Cristina Yuson, Ma'am Bernadette Defino, and Ma'am Rosalie, eto po, ibibigay ko na po yung binigay ninyo tulong pinansyal para sa pamilyang ito. 7,500. Tay, 7,000. Nagtuturuan na. Uy, ikaw na, Tay. Sige na raw pa. 7,500, Tay, pakibilang po. Tama? Ayan. So, bigay po yan ng mga taong nakakapanood ng videos ninyo at nagmamahal po sa inyo, no? Yan ay tulong at gabay ng ating Panginoon kaya dumating yung mga blessing, biyaya na yung mga yan, no? So, okay, Tay? Happy ka na ba, Tay, na napacheck up ka na po? Kung dati-dati iniisip mo yung mga anak mo, pati ikaw napacheck up na. At aasahan mo po yung result, Tay, babalik kami rito para ipaliwanag sa'yo. Pero sana, Tay, asahan din namin kasi kahit anong bili natin ng gamot, anong punta natin sa doktor, napaka-importante, ingatan mo rin ang sarili mo. Bawal na po ang kung ano yung sinabi ng doktor. No, bawal na magpagod. Kung ano man yung mga sinabi pa ni doktor, alam ko. Tinanong sa akin kung naninigarilyo po ako. Opo, bawal na po yun, Tay, ha? Ayaw ko sanang manghimasok, Tay, pero para Hindi, para naman sa katawan ko yun. para makita mo pa yung mga apo mo na matagal, no? Opo. Oo. Alam mo, Tay, kung bakit ganito ako magsalita? Dahil wala na rin akong nanay, tatay na lang. Gaya na sinabi ko kanina, yung tatay ko, ganito rin ang ginagawa ko sa kanya. Binabantayan ko siya, pinagsasabihan ko siya. Awa ng Diyos, di siya nagiinom, di siya nagyoyosi. Kumbaga, enjoy na lang yung buhay, Tay. Enjoy na lang natin ang buhay. No? Masarap mamuhay, masarap kasama ang pamilya. Para may magbantay pa kay Ate Dangdang. Ate Dang, alis na po kami. Pasensya ka na sa abala, ha? Ay, cellphone pa! Siyempre, binilhan ko pa ng cellphone yan, mga kababayan, mga kabarangay. O, diba? Oh. May cellphone pa si Ate Dangdang. Kasi mga kababayan, binilhan ko si Ate Nida. Hindi rin po pwedeng hindi natin bilan si Ate Dangdang para hindi siya mainip. Kasi baka 3 months hindi kami makapunta dito. Para bago matapos yung 3 months, hindi siya inip na inip. Ay, ikaw pala magbukas. Although pinabuksan namin yan doon sa binilhan. Para alalayan mo, Ate Laika. Wow. Oh. Okay. Open mo. I-open mo. Buksan mo. Dito sa baba. Dito sa baba. Diyan. Pindutin mo. Kailangan mag-picture ka, ha? Marunong naman siya, Ate Laika. Kung nangihiram ka sa amin ng cellphone. Very good. Ngayon din na siya manghihiram. Pero ay papakiusap ko lang po, kasi sa dami ng binigyan namin ng cellphone sa mga pasyente namin, yung iba, masasabi kong nakaka-distract or hindi nakakabuti. Kaya bilang kayo, hindi ko rin kasi matiis na hindi bigyan
Kasi yun na yung lifestyle natin, libangan natin. Pero sana may time, bigyan nyo po siya. Kayo ang mag-control. Na? At yun, iwasan na po magbasa sa comment section. Huwag po tayo mag-i-entertain hanggat maaari. Wow! Maganda? Oh, tutulungan ka ni ate para mag-picture. Pwede rin ba ako magpa-picture dyan? Ay, hindi pwede. Ha? Hindi pa ako marunong. Hindi ka marunong. Tuturuan ka ni Tuturuan ka ni Ate Laika. Ayan. Kayang-kaya ni Ate Laika yan, ha? Ayan, yung rubber case. Ate Laika. And then, ay, ang laki ng charger. Panalo, sa charger pa lang, ay. Ha? Okay, very good. Ha? Happy ka na? Opo. Anong masasabi mo't may cellphone ka na? Salamat po. Thank you kay God. Thank you kay Mami Rochelle. Salamat po. Salamat po, Mami Rochelle. Ayun. Anong ginawa ni Mami Rochelle kay sa'yo kanina? Pinakutiksan niya ako. Ay, oh, wow! Dalawa sila ni Ate Dang. Pinakutiksan niya. Ha? Pinakutiksan niya ako. Bakit kanya pinakutics? Ewan po. Gusto niya gumanda ikaw? Siguro. Siguro. Gumaganda na si Ate Dangdang, no? Ha? Konting-kunti na lang. Pag humaba na yung hair mo, papaayos natin, ha? Samahan ka ni Ate Laika, no? Ayan. Si Ate Laika, hindi nalinis yung kuko niya, oh. Kaya pala tinitignan niya yung kuko mo kanina pagdating. Ha? Ano masasabi ni Ate Laika about sa iyong kapatid? Masaya po. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa kanya. Okay. Lalo na po sa pagpapa-check up kay Papa. Yes. Malalaman niyo po yung result ng x-ray niya, MRI, lahat pati sa dugo niya. Malalaman niyo yun. Si Mami Rochelle mag-i-explain. Isasama ko siya. Kasi ganun na yung ginagawa namin dati. Kasi kung ihintayin pa namin doon matagal or pag ibabalik pa natin si tatay is magastos at matrabaho masyado. I-explain lang naman ni Doc at saka sasabihin naman ni Doc kung ano yung mga dadagdag pa na gamot. No? Kaya yun lang din. Kasi si Doc napakabait. Lahat i-explain niya. At saka tiwala kami kay Doc Lagman kasi matagal na namin doktor since mga maliliit pa yung mga anak ko. Kaya nasasabi ko na family doctors na namin yun. Kaya Doc Lagman, kung mapapanood mo man ito, maraming salamat sa tulong at pagmamahal mo sa amin. At mga kababayan, mga kabarangay, baka nag-iisip po kayo or what, si Doc Lagman ay katulong or tumutulong din po sa akin. Pag nagpapa-check up ako ng mga patient ko na dinadala ko doon, yung iba po is hindi na niya talaga pinapabayaran. Gamot lang po yung binabayaran ng inyong lingkod. Pag nagpa-x-ray ako sa labas or yung mga ibang machine na kailangan na wala sa kanyang clinic, yun po ang binabayaran ko. And then yung mga gamot. No? Kaya Doc Lagman, maraming salamat po. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, sa mga naghahanap ng pagpapa-check upan, puntahan niyo po si Doc Lagman, napakabait na doktor. Hindi po siya madamot, magpaliwanag, i-explain niya talaga lahat yung mga sakit ninyo. Di ba? Kaya nagustuhan ko siya kasi talagang really appreciate yung service po ni Doc Lagman. Kaya guaranteed po yan ni Daddy Frankie. Recommended po ni Daddy Frankie, punta po kayo sa mga baby nyo, sa mga senior, talagang expert ni Doc Lagman yan. Kahit sa mga ganitong pasyente, kagaya ng mga ibang pasyente natin, Ate Nida, doon ko dinadala. Ate Nida, si JR, siya po ang overall na pinagpapaanuhan ko. No? Kaya muli po, maraming salamat, Doc Lagman. Okay? So yun mga kababayan, para hindi na rin sila masyadong mapuyat at mapagpahinga na rin kasi nangalumata na yung ating senior na driver. So maraming salamat po mga kababayan. Hanggang sa muli, pansamantala magpapaalam ang inyong lingkod. Mabuhay po tayong lahat and God bless. Bye-bye tayo, Tita. Di mo alam kung saan kakapit, ngunit may tinig na maririnig.